So, eto na nga mga insan. Pangalawang, pangalawang video natin, no? Kung sino yung pinakaulo ng mga maleta-maleta ng pera na yan para dalhin doon kay Saldico. Kasi syempre, nasa baba lang yan. Hindi naman gagalaw yun kung wala talagang mag-uutos na malaking isda. Ika nga. Diba? Kasi ano lang yan sila, yung mga marines na nautusan lang yan. Kumbaga, sila lang yung galama, yung mga insan. Diba? Si Saldico, isa yan sa mga big boss. Si Romualdez, isa yan sa mga big boss. Pero meron pa isang big boss talaga. sa sobrang big niya, nakakalimutan niya yung tinatawag na utang na loob. Utang na loob sa pagpapalibing ng kanyang magulang sa libingan ng bayani. Utang na loob dahil hindi tinuluyang kasuhan yung kanyang nanay na meron ng warrant of arrest. Sabi nga, bigay na lang kay matanda na. Utang na loob dahil nanalo siya bilang Pangulo ng Pilipinas. At yung dapat na pagkakautangan niya ng loob, pinadala niya pa sa Dahig, Netherlands. Di ba mga insan, kilala niyo na? Huwag na natin patagalin to. Kilala niyo na pala eh. Ako kasi hindi ko kilala eh. Joke lang. Nabudol nga ako eh. Attorney, sino po ang nasa taas ni Saldico? Para yung lakas ng loob ng mga utos na yan, sundin ho ng ating matatapang na may uniform na ito. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. Hindi kagalaw si Speaker Romualdez o si Saldico na walang pahintulot kay PBBM. Hindi naman pwede na walang alam yung mga insan. Bakit siya tumanggap ng mali-maliit ang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito? Tama. O para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head of the executive branch, he is the chief implementer of laws. Tama. Siya ang walang ibang mag-implement ng mga batas kundi siya, executive. Pero bakit niya linayaan ang mga ito? Narinig ninyo marahil ang sinasabi lagi ni Congressman Toby Tiangco na di umano ay kinumpronta ni BBBM si Speaker Martin at sinabi niya, ano ba Martin, Saldi, ilang bahay ba ang gusto niyong bilhin? Ilang steak ba ang gusto niyong kainin? Alam ni BBBM ang pagnanakaw. Grabe. Ayun na nga, mga insan. Medyo maiksi lang at pinasa lang din naman sa atin yan sa TikTok. Yun na. Imposible kasi, sa akin pananaw din mga insan imposibleng hindi alam ng Pangulo yung ganyang ginagawa ng kanyang pinsan na speaker at ng kanyang kaalyado ni Saldico. Hindi gagalaw yan kung wala niyang kumpas. Gaya nga ng sinabi, di ba? Siya yung leader eh. Siya yung ulo ng pamahalaan. Imposible naman na wala kang malalaman diyan sa galawan nila. Gayong malapit yan sa'yo. Marami ang nagsasabi diyan mga insan na malinis ang ano niya ni BBM. Oo, pinirmahan niya lang yung ano na diyan. Kahit alam niyang may insertion. Pinirmahan niya lang yan dahil proyekto nga ng bansa at wala siyang kinalaman diyan. O sige, sabihin na natin, sige na, gets na. Wala kang kinalaman doon, pinirmahan. Pero bakit ka tumanggap ng mali-maletang pera? Di ba? Hindi ka ba nagtaka kung saan galing yun? Hindi mo man lang ba pinaimbestigahan kung saan galing yung pera? Di ba? Napakasimple mga insan, di ba? May darating sa inyong bahay na maletang pera. Hindi mo ba tatanungin kung saan galing to? Kung sino nagbigay?
At kung anong pakay, bakit ka binigyan ng mali-maletang pera? Diba? Magtatanong ka. Pero dahil nga alam mo na, kukunin mo na lang yung pera. Alam mo na kung saan nang galing Diba? Kasi kung wala kang alam, magtatanong ka talaga at paiimbestigahan mo yan. Kasi wala kang alam mali ko ba kung itong dinala sa'yo na mali-maletang pera, para ano ka, frame up ka. Diba? Di yari ka. The mere fact na alam mo yun, tatanggapin mo na lang at itatabi mo. Kasi alam mo nga Gets nyo mga insan? Kaya napakahirap paniwalaan yung sinasabi na walang alam yung Pangulo sa ganito. Kasi kung tumatanggap ka, lalo na dyan sa mga ibang politiko na tumatanggap ng mali-maletang pera, alam nyo yan kung saan nanggaling yung pera na yan. At napag-usapan nyo na yan, imposibleng hindi nyo alam kung saan nanggaling yung pera. Dahil, siyempre, expected nyo na yan na darating sa pintuan nyo yung pera na yan Hindi naman pwede bigyan mo ng maleta yan. Regalo ko yan. Diba? Tanong, bakit kayo lang? Bakit yung mga sa kalaban nyo ayaw yung bigyan ng mali-maletang pera? Diba? Kasi wala naman silang kinalaman sa usapan ninyo. Pero, pag nagkabukingan, ang ituturo nyo, yung walang alam. Kayo pa yung mas malakas yung mas malakas yung boses, mas maingay na nagsasabi na, oh, sila yung kurap, sila yung magnanakaw sa bansa, ganito yun sila, ganyan yun sila. Wala ba pakitang ebidensya hanggang ngayon? Paano yan ngayon? Nakita nyo naman, may mali-maletang pera at dawit pa nga si Tililing dyan nabigyan para siya naman ang bahala doon sa mga investigador galing sa ICC na pupunta rito sa bansa. Siya ang bahala doon sa pera. Grabe. Damay din dyan mga insan si Stella Kimbo. Diba? Tumanggap ng mali-maletang pera. Kaya naman pala si Madam, grabe ka-branded ang mga gamit. From tricycle to bullet car. Bulletproof car. Bullet car talaga. Mali. Grabe mga insan, Paldong-paldo sila sa pera ng bayan. Pero ang mga mahirap, lalong naghihirap. So na mga insan, sana lagi tayo maging mapagmatsyag at wag na tayo pumili ng mga politiko. Magmatuto na tayo mga insan. Huwag na natin hayaan nakawan tayo ng nakawan ng mga ulupong na yan. So maraming salamat sa inyong panonood at kung hindi pa na subscribe dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo. Paalam po at mabuhay kayong lahat.